And for today's video, let's talk about this one. Kung si Miss Catherine Bernardo po ay nagpapahinga na pagkatapos niya mag-sign off bilang Miss Joy Marie Fabregas, pero itong si Ethan or si Alden Richards ay dilagbaga tuloy-tuloy pa rin ang kanyang work. Talagang totoo talaga yung sinabi ni Miss Catherine, no? Si Mr. Alden Richards po, if you're going to describe him in one word, is workaholic. Yun talaga siya Yan talaga yung kanyang kung paano mo siya isasalarawan. So, ngayong araw nga, ipinost siya sa kanyang IG account na meron po siyang event para sa kanilang endorsement na bench. And of course, pinag-uusapan pa rin po ang ilan sa mga kaganapan. Niruin ninyo walang masyadong paayuda ngayon ng cut din si Catherine at Alden Richards, but still, maingay pa rin yung kanilang pangalan sa social media. Lalo-lalo na po ang fandom ng cut din. Kasi, si Manny Christy Permin po ay nagsalita na at may mga nilinaw na issue patungkol sa mga nagdaang araw. So, panoorin natin ito. Nakapiyal nung araw. Nung magkasama ba sila yung si Catherine Bernardo, sila yung hindi po pwede mong gibayin. Mo. Pero ngayon, nagkanikan niya na talaga. May mga tagahama na si Daniel at meron na rin si Catherine. At nagbabardagulan sila ngayon. At nararamdaman mo talaga na talagang palakasan na sila ng luway. Oo, na hindi. Eto mo, anitan niya mo. Isipin mo yung production number ni Catherine nung Christmas special na hindi asinin. Pinipintas-pintasan nila. So, napaka-personal, yung paminintas. Yung pagkanta ni Daniel kasama yung incognito cash, di ba? Oo, kandin. Kandin. Ano sa talaga yung mandeng ay alam mo na kasi syempre nga, paparamdam nila sa atin kung sino talaga ang mas malakas sa sala at kung sino ang mas marami kanino. Yun kanino ba king champ? Diba? Oo. At tuwan-tuwa naman. Kahasan na kinall out nitong si Manny Christy Permin ng ilan sa mga fandom na dating Katniel na ngayon ay may kanya-kanya na pong iniidolo. Meron na pong fandom itong si Daniel Padilla. Ganon din naman, meron din pong fandom na matatawag na mas marami at mas matatag si Catherine. Dahil po dito ay talagang nagkakaroon po ng bardagulan sa social media at meron pong major reason yan kung bakit. Panoorin pa na. Sinugrupo bilang mga Catherine fans para pag-usapan si Daniel. Kasi Jimmy lalabas na diba? Ang si Jimmy kung kailangan doon mapunta natin atensyon. Siyempre po, ano natin ito dali. Musikin natin ito para mapabalik tayo sa bubuo na yung kanya. According po sa kanila pong channel, sinabi po nila na ginagawa ito kasi this is really a part of marketing strategy. Alam naman po natin na may paparating po na serye o teleserye itong si Mr. Daniel Padilla na incognito kung saan ay talagang pilit nila na pinaiingay ang pangalan ni Daniel Padilla. And of course, syempre po para mapag-usapan at the same time para gisingin ang ilan sa mga supporters po nila dati na umaasang magkakaroon ng reunite, no? Ito pa, panoorin pa natin. Yung ginalita ni OG Diaz na pumasok si Daniel Padilla doon sa kwarto ni Catherine Bernardo. Sinabi naman niya na ayon lang yon sa kanyang source, di ba? Nilinaw din ni Manny Christy Permin ang patungkol sa issue kung saan napag-usapan nga ang pagpasok nitong si Daniel Padilla sa dressing room ni Miss Catherine Bernardo. Maging si Manny Christy Permin ay hindi rin kombinsado, no? Hindi siya ganun ka-convince dun sa mga balitan or sa source na nakarating kay Mr. OG. Kahit naman si OG Diaz habang sinasabi niya yon ay hindi talaga siya sigurado. Kaso nga lang nagalit ang ilang mga Kat Den fans at ang ilang mga fans ni Catherine Bernardo na sana raw bago daw sila maglabas ng mga ganitong klase ng balita ay sinisigurado talaga nila na totoo kasi parang 50-50 kasi yung lumabas Sinabi kasi ni Mr. OG na yun po ay galing lang sa kanyang source kasi wala naman talaga sila sa event. So, bilang isang Kat Den fans ay talagang naninindigan ng ilan sa mga fans na wala talagang ganun nangyari at hindi po yun nangyari kasi part lang po yun ng kanilang marketing strategy to make sure na talagang pag-uusapan at para masabing relevant pa rin yung kabilang kampo, no? Na idinadawit ang pangalan ni Catherine. Ang masakit lang, syempre, nasasaktan ng ilang mga fans, lalo-lalo na po yung madaling mapaniwala. Kaya nga nandito tayo para po to balance, no? To check and balance dun sa mga information na lumalabas ngayon sa social media. At dahil dyan, narito na ang ilan sa mga komento at reaksyon naman po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo. Unahin natin si Miss Piggy Yu. Sabi niya parang hindi naman kapanipaniwala na kumatok si Summer sa room ni Kat at nang makita na mga kasama ni Catherine, si Summer at may dalang bulaklak ay nagsipaglabasan sila para makapag-usap ang dalawang yun. Ganon lang. Nonsense. Wala man lang doon mami ni Catherine for sure na pagsabihan na sila noon pa man ang ina ni Kat na huwag pabayaan si Kat na mag-isa. Lalo na alam ni Mami Min nga na nandun si Summer. Actually, nang marinig ko yun kay OG, napauwi ako. Makakatniel din kasi ang si OG Diaz. Ayan. So, actually po, kay OG Diaz, hindi, medyo 100% talaga almost sa mga sinasabi niya nagkakatotoo or totoo tulad ng hiwalayang Katniel. Pero this time kasi parang medyo malabsa yung inilabas niyang balita. Kaya wala nga makita mga resibo So nga pinapakita ng naresibo ng kabilang kampo yung mga old videos and old photos po ng Katniel na bagay na hindi pwedeng paniwalaan, di ba? So, sabi ni Ma'am si Olivia
Olivia Inigo, malabo yan. Ang babae, kapag nasobrahan ng naranasan ng sakit, malabo niyang balikan. Lalo na, sobra silang naging close ni Halden. Ramdam yun ni Kat. Pero kung hindi talaga sila ang magkalaplapan, okay lang yun. Ang mahalaga, magkalaplapan, magkapalaran pala to. Hindi talaga silang magkapalaran, okay lang yun. Ang mahalaga, hindi yung mayabang ang maging kapalaran niya. Ayon. So, gano'n naman yung kanyang sinabi, which is very, very true naman, diba? And sabi ni Miss Benga Azucena, Miss Darren, siyang video ng Katniel matagal na yan. Panahon pa yan noong wala pang HLG at hindi din yan 2023, matagal na yan. Sus ko, tigilan na nila yan. True. Meron din pong nag-comment sa akin and may nag-PM sa akin na sabing gano'n. Yung pangyayari pala na video na yun, it was not last 2023. So, parang sa ibang bansa daw nangyari yun. Pero, binabalik nila at pinopoint out ng ilang mga Katniel fans na yan daw yung pumasok si at itong si Daniel sa dressing room. Na syempre, kailangan po nating investigate kung totoo. Which is hindi naman pala, no? Matagal na pala yun. And sabi ni Renato, thank you Miss Darren sa info. Napanood yung 2023 Christmas special ng ABS. Naalala ko, major award na nagsama ng Katniel kahit magkahiwalay na sila was AAA or Asian Artist Award. Parehong nabigyan ng recognition si Kat at si DJ that time. Together with some Korean actors and actresses and K-pop idols and P-pop idols, hindi nga sila nagpapansin ng dalawa si Kat at DJ nang rumampa sa red carpet, which is true. Natandaan nyo po yun, yung parang dun po sa picture ni Mr. Daniel Padilla sa labas, ay sinulatan ng ilang mga, ng mga netizen, ng cheater. So, ganun katindi yung sakit na ganun katindi yung ibinatog ng ilang mga netizen dito kay Daniel Padilla. Doon po sa sa event na yon. Then sabi ni Sir Rodolfo, correct ka dyan ma'am, ginagamit nila si Catherine para uminit ang pangalan ng idole nila. Good for Kat then, bad to DJ. Hay nako, better to move on na. Yan, sabi nga. And then sabi ni Lolita Tirana, fake news, wala nang balikan. Tapos na si Kat at Daniel. Very true, diba? Sila lang naman talaga yung nagpupumilit na parang idikit ang pangalan nitong si Miss Catherine Bernardo dun sa kanyang dating boyfriend. No, yung dating yung ex-boyfriend niya. And sabi ni Ma'am si Alona Fulgar, dating Katniel ang mga nagsasalita na sobrang tagal na yan, 2020, 2022, I'm not sure what year, kalma lang mga Kat din. And sabi ni Ma'am si Daisy, gandang gabi Miss Doris, not true, matagal na yan, gawa-gawa ng Katniel fandom, di ka maka-move on, very true. Ang dami pong mga talagang Katniel fans na, ewan ko, hanggang ngayon kasi talagang maasa sila. Tapos, may mga nababasa pa akong comment doon na parang inuurot nila yung mga Katden followers and Katden lovers. So, sinasabi nila na, mayayabang kasi kayo ganyan. Pero syempre, doon tayo sa totoo, sabi ni Ma'am si Mary Jane, thank you talaga sa fact check, Miss Tarets. And sabi ni Tata Nina V-Live, mustahin muna natin ang lahat na nandito sa channel ni Miss Tarets. Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa aking pananaw, sa kadahilanan na sa linya ng kanilang hanap buhay, ay di ganun kadali magdesisyon na isa publiko ang kanilang relasyon kung meron man. May kanya-kanya na silang karera na hinaharap. May kanya-kanya silang mga pangarap na gustong tuparin. Kaya, hayaan na natin sila. Hayaan na natin sila, no? Sabing ganon. At, and kanya-kanya na silang mga pangarap na gustong tuparin. Kaya natin sila at nalamunan nila tayo, pasayahin na lang muna nila tayo at sa sandali na handa. Yan. Handa na yan. So, sorry sinasabi nga dito na let's trust the process. Huwag tayo masyadong magmadali. Huwag tayo masyadong maging atat kung ano man yung relationship nilang dalawa, diba? Fine, Charles. Ang pinaka-importante naman talaga dyan is nagkakaintindihan silang dalawa. Diba? That's the very thing that we should hold on to. And sabi pa niya, na sila ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Kung sakaling maging sila na nga, pasasaan ba? At sa kanila na mismo manggagaling ang pahayag kung ano man ang kanilang mapagdesisyonan. At sigurado ako na isang malaking kaganapan ang araw na yon at matatala na naman sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan. So, tingnan nyo, diba? For 5 years in the making, nakita nyo naman po yung naging resulta. Kung paano po sila pinag-usapan, kung paano po talagang inidolo, at nakita nyo yung 100% support ng maraming mga Pilipino para kay Katrin at Alden.